Eto na mga kababayan ko. Unti-unti nang naliliwanagan ng taong bayan, mga kapatid, sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte sa NAIA hanggang ngayon, mga kapatid. At isa sa mga naging palaisipan sa atin, ano ang nangyari, bakit siya umuwi at nagpahuli. Ang sabi ng narrative ng kalaban, mga kababayan, ay haharapin daw nila. Pero meron palang malagim na sikreto ang kampo ni Duterte dito. Uy, ano to? Pag-usapan natin ngayon yan, mga kababayan ko. Ito ang mainit-init pang balita. Pero bago dyan, tanggap na daw ni Duterte ang kanyang sasapitin sa The Netherlands. Ito, pakinggan nyo mabuti. Buo na raw ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ayon sa lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. At may Filipino raw na magiging bahagi nito. Uy, ako maraming salamat po. Nix Rob, maraming salamat po sa inyong super chat. Thank you very much po dyan. May pambili tayong bagong gadget. Okay, pag-ubalis tayo ng bansa. Salamat po. Thank you po. Thank you very much. Mula sa The Hague, Netherlands, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Pia, tanggap na raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kahihinatnan dito sa International Criminal Court ayon sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Pero uy, tanggap na daw ni Duterte, narinig nyo yan ayon din sa bise ay hindi sila susuko at gagawin ng kanyang buong defense team ang lahat para siya'y makalaya at maibalik sa bansa sa lalong madaling panahon. Eto, buo na daw ang defense team ni Duterte, mga kababayan ko. At buo na daw ang defense team ni Rodrigo Roa Duterte sa, alam niyo na, sa Netherlands. At nakahandang-handa na daw sila, mga kababayan ko. At gagawin daw nila para maiuwi na yung maiuwi daw si Duterte, mga kababayan ko, sa ating bansa. Well, tingnan natin. Pero pakinggan nyo muna to. May team na raw na nabuo para magtanggol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ayon sa lead counsel niya si Attorney Nicholas Kaufman. Ito may team na daw, meron ng team na magtatanggol kay Digong, okay? Sige. Hindi pinangalanan ni Attorney Kaufman kung sino-sino makakasama niya sa defense team, pero kinumpirma niyang may Pilipinong magiging bahagi nito. It's going to be a core team. Anyway, shoutout po kay Nix Rob from United Kingdom. Uy, thank you sir. Salamat po dyan. Thank you po. Thank you very much sa inyo pong super chat. Ayan. Wow, ang laki. Alam nyo magkano yan? 1/4 sa Pilipeso yan. Salamat po. Thank you po. Sir, pag sobra lang ha. Pag sobra lang. Pag may sobra lang po kayo ha. Maximum 5 members and we'll be appointing other people to assist us on a needs-fee basis. At the very least, will there be a Filipino in the team? Yes. Ito kinlaro dito sa balita, mga kababayan ko, nabuo na daw po ang defense team ni Duterte at isang foreigner at binubuo rin po ng mga Filipino lawyer. Uy, may Filipino lawyer Well, tingnan natin. Yes, there is. Gaano kalaki yung role ng Filipino lawyer sa defense team po ng Pangulo? Yes, kailangan ng Filipino lawyer kasi merong mga i-argue doon na batas ng Pilipinas. So, meron talagang Filipino lawyer kasama. Nang tanungin ko kung sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea ba ito o si dating Presidential Hindi sila yung mga lawyer na ano doon. Hindi sila yung mga lawyer na kasama doon sa 5. Spokesperson Attorney Harry Roque. Nagsi-shortlist pa yung inutusan ko na mag-interview kay Nicholas Kaufman, inutusan ko siya ngayon na maghanap ng Filipino lawyers. Pero, shortlist para. Pero let's set aside yung sinasabi ni BP Sara. Ito pakinggan nyo. Accredited na, ma'am. Pakinggan nyo to Likely hindi na. Kasi ilan lang naman yung ICC accredited. But we'll see. We'll see. Opo. Depende sa abilidad ng lawyer. Pero ito, pinigyan ko lang kayo ng bagong update dyan kay Duterte para malaman ninyo. But the reality ng balitang ito pakinggan ninyo ha. Pakinggan nyo mabuti. Sabi ni Bise, tila tanggap na ng dating Pangulo ang nangyayari at kahihinatnan niya. Yes, mga kababayan ko. Liwanag to galing kay BP Sara Duterte to. Tayo niya sa mga taga-suporta matapos arestuhin
The country will get worse and worse. Ano daw? Yeah. ICC accredited, but we'll see. We'll see. Depende sa abilidad ng lawyer. Ito, pakinggan niyo mabuti ha. Sabi ni Bise, tila tanggap na ng dating Pangulo ang nangyayari at kahihinatnan niya. Oo. Alam mo kung bakit tatanggap ni Duterte ang kahihinatnan niya, mga kababayan ko? Matindi po kasi ang dahilan kung bakit. Mga kababayan, talagang kailangan tanggapin na ni Duterte yung katotohanan, mga kababayan ko. At hindi niya na kayang itago pa yun, mga kababayan. Panoorin nyo. Mensahe niya sa mga taga-suporta matapos arestuhin. Mamaya papaliwanag ko kung bakit tanggap na ni Duterte ah. The country will get worse and worse. Alam mo, BP Sara, masalag lang kita dyan ha. Sabi niya. Ang bansa daw natin is magiging worse and worse, mga kababayan ko. Dahil clearly daw, fractured yung governance sa ating bansa and disgruntled yung mga tao. Sinabi mo po kanina. Vice President Sara Duterte, mawalang galang lang po sa inyo, no? Mawalang galang lang dito sa ating Vice Presidente. How could the former president said na magiging worse to worse daw ang Pilipinas, mga kababayan ko, sa mga susunod na taon? At paano nasabi ng dating Pangulo yun? Alam nyo kung bakit, mga kababayan ko? Ang tanong ko lang, yung bansa ba natin umunlad ba nung panahon ninyo? Hindi, tanong ko lang, mga kababayan ha. Tanong ko lang to. Yung bansa ba natin umunlad nung panahon ninyo? Di ba 2016, 2017, 2018, 2019? Mula nung pag-upo ng tatay mo, yearly tumataas ang gasolina. From 43 pesos going to 50, 40, going to 43 lang dati, pinakamataas na. Pumasok ng 50, pumasok ng hanggang 60, di ba? Yung pagtaas ng bilihin sa Pilipinas, yung pag hindi na-prevent ang tatay mo yung inflation. Di ba taon-taon nagiging worse ang Pilipinas? At ang pinaka-worse pa doon, Vice President Sara Duterte, mawalang galang ha? Mawalang galang ha, Vice President. Ha? Hoy, gumising ka, Inday. Nung panahon ng tatay mo, tandaan mo, hindi umunlad ang Pilipinas, umutang pa tatay mo ng 7.3 trillion sa World Bank. Tapos sasabihin nyo, pa-worse ng pa-worse. Eh di nakita na ng tatay mo yung ginawa niyang pagkakamali sa bansa natin, na pinahirapan niya yung mga OFW, pinahirapan niya yung mga labor workers, pinahirapan niya mga ordinaryong Pilipino sa pagbabayad ng buwis sapagkat may utang ang Pilipinas sa World Bank na umabot ng 7.3 trillion, mga kababayan. And this is how it works sa bansa natin. Correction ko lang, Vice President ha. Kaya huwag nyo sabag kayo magmalinis dyan. Sinabi po ni dating Pangulo, so be it. Ano po yung mensahe niyo po? So be it, he was referring to his fate. Sabi niya, ipapasa Diyos ko na yan lahat. Kung anong mangyari sa buhay ko, so be it. I think it doesn't... Kung ano daw mangyari sa buhay ni dating Pangulong Duterte. Eto, mga kababayan ko. Eto tanong ko lang. Etong si Duterte, mga kababayan ko, totoo lang, madrama eh. Oo, madrama. Madrama to, mga kababayan ko. Paano ko nasabi? Ito ngayon nyo lang malalaman sa akin live stream. Alam mo kung ba't kinalabas ko itong video na to? Gusto ko lang marinig ninyo na si Duterte tanggap na yung mga mangyayari sa kanya. Pahabol na lang yung sinabi ni Sara, mga kababayan ko. Bakit niya tatanggap? The word is tanggap eh, mga kababayan. Uy, palike ako na live stream ha. Palike ako. Palike po ako, mga kababayan. Palike po ako. Bakit niya tanggap ito? Hindi ito nagdadrama, mga kababayan ko. Seryoso si Digong. Alam kong seryoso sa dito. And ako, seryoso rin ako sa sinasabi ko. 100.99.999% itong sasabihin ko sa inyo, mga kababayan ko. Sigurado ako, mga kapatid. Nakasisiguro po ako, mga kababayan ko, na sinabi po ito ang nangyari kay Duterte. Promise, mga kababayan ko, hindi po ako magkakamali. Hindi po ako magkakamali, mga kababayan ko. Alam niyo po kung bakit tanggap na ni Duterte? Ito yung pinakamabigat na nangyari kay Duterte sa China. Opo, alam niyo kung bakit? Tinakwil siya ni Xi Jinping. Oo, mga kababayan ko.
tinakwil siya ni Xi Jinping. Alam nyo ba, ngayon nyo lang maririnig to sa akin. Si Duterte, nalaman niya na meron siyang warrant. Opo, nalaman niya na meron siyang warrant of arrest sa ICC. At talagang narinig niya na tutuluyan talaga siya na damputin, mga kababayan ko. Si Duterte, wala nang choices, mga kapatid. Nag-travel ng China. Mga kababayan ko, nag-travel ng China. Tama po kayo ng inyong naririnig sa akin. Ang Hong Kong po is part po yan ng China, mga kababayan ko. Part po yan ang Hong Kong. Tatandaan nyo, ang Hong Kong is part of China. Pumunta po si Duterte sa China. Like I said, sa una kong mga previous vlog, mga kababayan ko. Sa una kong mga previous vlog, sinabi ko po sa inyo to na nag-apply si Duterte ng political asylum sa China. At expected po ng mga kampo ni Duterte na hindi siya tatanggihan ni Xi Jinping, mga kababayan. Totoo sinasabi ko ha. Expected po ni Duterte, mga kababayan ko, hindi siya tatanggihan ni Xi Jinping. Mga kapatid, opo, tama po kayo ng inyong naririnig sa akin. Dahil malalim daw ang kanilang pinagsamahan. Alam nyo, mga kababayan ko, pinaglaruan si Duterte sa ginawa niya ngayon. Lumabas yung warrant sa ICC, mga kababayan ko. Ang ending, pumunta siya ng China, but suddenly, sinuka siya palabas pabalik ng Pilipinas. Nung nalaman ni Xi Jinping, mga kababayan ko na merong warrant si Duterte sa ICC sa Europe, mga kapatid, ang ending, yung political asylum niya, nirefuse ni Xi. Nirefuse, mga kababayan ko. Nung nirefuse ni Xi yung kanyang asylum sa Hong Kong, ang ending, napilitan ng umuwi si Duterte. Bakit siya napilitan umuwi, mga kababayan? Hindi sinasabi to ng mga Duterte, mga kababayan ko. Sa Hong Kong, bantay sarado si Digong. Opo, mga kababayan ko. Ang masakit nito, pinabantayan si Duterte sa mga pulis sa China. Even the Interpol, mga kababayan ko, pinabantayan siya kung sasakay siya, saan siya pupunta, saan siya tatagos. Nakarating sa Chinese government na yung mga kaibigan niya na nagnegosyo dito sa Pilipinas na tumangay ng kamal-kamal na pera sa bayan, mga kababayan, ay hinandaan po ng 10 bedrooms mansion si Digong papuntang China. Nga, mga kapatid, totoo to. But suddenly, mga kababayan ko, ang kailangan ni Duterte is mag-apply muna ng asylum sa China. Pero, mga kapatid, nung nalaman ng China na makakabangga nila ang European Union, hindi sila nag-atubili na isuka pabalik si Duterte. Nung nalaman ni Duterte to, mga kababayan ko, that is the end of his career being a politician. Nalintikan na, mga kababayan. Mga kapatid, hindi pinagpalit, mga kababayan ko, ng China ang pakikipagkaibigan nila sa mga sa Europe kesa patulan si Digong. Opo, mga kababayan ko, kesa pagbigyan si Duterte. Hindi pinagpalit ng China ang EU kesa kay Duterte. Kaya pwede, alam mo, sa totoo lang sa lakas ni Duterte sa mga photo ops niya sa China, malabong hindi mo pag-isipan na magkaibigan at close sila talaga mga kababayan ko Kaso ang problema kay Duterte, mga kababayan ko, ginamit siya ng China for politics purposes, mga kababayan ko. Nung hindi na siya makapag-forward, mga kababayan ko, dun siya nadurog. Kaya Dutertes have no choice para bumalik ng Pilipinas, mga kababayan ko. Harapin na lang tong kaso na to and talagang kumbaga bunuin niya na lang yung dapat niyang bunuin. Yan ang problema sa kanya, mga kababayan ko. Yan ang naging problema ni Duterte. Kaya walang choice si Digong kundi bumalik sa bansa natin.
At hindi nila inaasahan, mga kababayan ko, paano nakapag-prepare ang ating bansa sa pagdakip kay Duterte. Mga kababayan ko, habang 2 hours lang, Hong Kong to Philippines, mga kababayan ko, 2 hours lang. Galing kami ng Hong Kong, bumabiyahe nga kami dyan, 1 hour and 45 minutes. Sinong taga Hong Kong dito? Ganun lang kabilis, mga kababayan ko. Alas 3 natanggap, pagkatanggap, mga kababayan ko. Pagkatanggap ng Interpol Manila, yung galing sa Interpol Hong Kong, mga kababayan ko, pinagawa kagad nila yung execution na pagdakip kay Duterte. That is the biggest problem of Duterte, mga kababayan ko. Kaya ngayon, kung ano man, ang kasapitin ni Duterte sa Netherlands, kasalanan niya na po yun. Mga kababayan ko, kasalanan niya na po yun. Kasalanan ni Duterte yun. Pagbabayaran niya, mga kababayan ko, dyan sa Netherlands, yung ginawa niyang pag-uutos na kumitil ng buhay ng ordinaryong Pilipino, kasalanan ni Digong, mga kababayan ko, ang pagre-reward sa mga pulis na to para gumawa ng kota nung panahon ng extrajudicial killing, lahat ng kasalanan ni Digong tungkol sa human rights, mga kababayan ko, pagdudusahan niya yan doon. Alam mo, sa totoo nga lang, mga kababayan ko, kulang pa, mga kapatid. Tapatin ko kayo, kulang pa yung pagkakakulong ni Duterte dyan para pagbayaran ni Digong yung mga kasalanan niyang ginawa sa bayan. Sa totoo lang, mga kapatid, alam mo, sasabihin ko sa inyo to kung bakit kulang pa. Nagkamal-kamal ng pera yung mga yan eh. Hinayaan niyang abusuhin yung bansa natin eh. 'Di ba? Mga kababayan ko. Hinayaan niyang gahasain ng ibang lahi at magtayo ng mga pasugalan dito sa bansa natin ang ating inang bayan. Hinayaan din ng mga Duterte, mga kababayan ko, na yurakan ang ating pagkatao at pumangit ang imahe natin sa buong Asya. Biruin mo, mga kababayan ko, number 1 ang Pilipinas, mga kapatid, sa isang sa pinaka most gambling country in Asia because of the Pogo. Mga kababayan, ganun niyurakan ni Duterte ang bansa natin. Kaya hindi niyo ako masisisi, mga kababayan ko, kung bakit ganito po ako nagagalit sa kanya, mga kapatid. At hindi niyo rin ako masisisi kung bakit ko sinasabing kulang pa yung pagkakakulong nito, mga kababayan ko, sa the Netherlands. Hindi niyo rin ako pwedeng sabihin na hindi tama yung biyahe ni Koy. Dahil may kanya-kanya tayong opinion. And my opinion, mga kababayan ko, being a Filipino, being also the taxpayer, mga kababayan ko, na nagpasahod dito, mga kapatid, tayo na nagpasahod dito, mga kapatid, tayo po ang ginugulangan ng pamilyang ito. Diba, mga kababayan ko? Kayo mga OFW, mahal na mahal nyo to, di ba? Mahal na mahal nyo to. Mahal na mahal nyo tong si Duterte. Di ba? Sobrang mahal nyo dyan. Sabi nyo, mga taga Hong Kong eh. Mahal na mahal nyo si Tatay Digong ninyo. Di ba? Pero di nyo alam kung paano kayo ginamit nito. Nung nakita nyo na lang, huli na. Wala na, durog na tayong mga Pilipino. Tapos gusto nyo pa magpresidente yung anak? Baka mas worse pa sapitin natin sa 2028 dyan. Mga kababayan. Diba? Mag-isip kayo, mga kababayan ko. Ako, nagpapasalamat ako sa mga loyalista sa Hong Kong. Ayan, sila Iron Rock, mga kababayan ko. Sila Iron Rock, mga tropa natin. Hindi sila bumitiw, hindi sila naniwala sa mga pakaran ng mga Duterte. Still, nanahimik sila. Bilib ako sa inyo, alam nyo kung bakit? Diyan pa rin kayo. Talagang pinanindigan nyo yung pagiging isang loyalista, mga kababayan. Kaya ako, mga kapatid, tandaan nyo to, mga kababayan ko. Si Duterte, mga kababayan ko, tanggap niya na yung kanyang pagkakakulong sa the Netherlands, mga kababayan ko. The reason kung bakit, mga kababayan ko, ito sasabihin ko sa inyo. Tinakwil siya ng China, hindi siya tinanggap ng China, at hindi na siya tatulungan ng China. Tinraidor siya ng China. Para malaman ng lahat to, mga kababayan ko, I want to spread this news na si Digong ay tinraidor ng China. Mga kababayan,
Yun lang ang totoo doon. Kaya tanggap niya na ang sasapitin niya, mga kapatid. Buti na lang nakaabot ka sa punto na to, mga kababayan ko. Maaari mo ba akong i-follow, like, comment, share, and subscribe dito sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy Movements na ginagawa natin? Maaari mo bang i-hit yung notification bell para lagi kang updated at i-like mo na rin ang video na ito para hindi ka nahuhuli sa ating mga usapan. Alright? Huwag mo kakalimutan follow, like, comment, share, and subscribe. Okay?